Anyangay kakabsat! Ma-Arts Channel. Ma-Arts Channel. Episode 2 of Teachers Month Special. Sa episode na ito ay ipapakita ko ang dalawa sa pinakamadaling paraan na makakagawa tayo ng bouquet of lollipops. Kailangan natin ang mga sumusunod: lollipops, colored papers, adhesive tape, Japanese papers, at elastic or rubber bands. Let's G! Una, kumuha muna ng 3 lollipop. Gamit ang Japanese papers na nagupit na into rectangles, balutin ang bawat lollipop. Itupi ng bahagya yung Japanese paper tulad ng aking ginawa. Kunin ang lollipop at ilapat ito sa Japanese paper. Ipitin ang Japanese paper habang nakaibabaw yung stick ng lollipop at mula dyan, pwede ka nang mag-twist paikot. Higpitan at saka maglagay ng tape. Wala namang particular na paraan kung paano ilalagay yung Japanese paper. Advisable lang na mauna sana sa may stick ng lollipop para madali siyang kumapit. Ulitin ang proseso hanggang mabalutan na ninyo yung 3 lollipop. Pagkatapos niyan, pagsamahin na ang 3 lollipop nang magkakaharap sila sa isa't isa. Nakalabas dapat yung Japanese paper. Ipwesto lang muna ng maigi at saka kunin ang elastic or rubber band dahil yan ang gagamitin natin para hindi sila maghiwa-hiwalay katulad nyo. Sos! Pag tape ang gagamitin, kailangan pong gumamit ng skewers. Anyway, sunod naman magdaragdag tayo ng Japanese papers para magmukha na siyang bouquet. Dito nga mag-add ako ng yellow and pink Japanese papers. Kayo po ang bahala sa style at design, pero pwede nyo rin naman tularan itong ginagawa ko. Gusto ko rin kasing maging two-tone siya para kaakit-akit gaya ko. Kasjay! Pag satisfied na kayo sa ayos ng mga papers, pwede na ninyong isecure yan gamit ang tape. Sana all secured. Wow! Chos! Konting ayos-ayos lang at pwede na yan. Ngayon ay ipapakita ko naman ang small size na lollipop bouquet. Una syempre ay ihanda natin ang mga lollipops. Sa size at brand na gamit ko ay gagamit ako ng 7 pieces na lollipop para mabuo ko siya ng pabulaklak. Let's G! Una, kumuha ng colored paper at balutin ang ulo ng lollipop. Gayahin lang ang paraan ng pagbabalot ko dahil yan ang best way para mabalot natin yung lollipop na hindi nagsasayang ng papel. Ikutin ng mahigpit yung papel sa ulo ng lollipop hanggang sa kumapit ito para hindi na kailangan gamitan ng tape. Hindi na kasi maganda ang itsura kung babalutin pa ng tape yung ulo ng lollipop. Ulitin lang ang proseso hanggang sa mabalutan na ninyo ang 6 na lollipops. Yung pang-7 lollipop ay balutin sana ninyo ng ibang kulay dahil siya yung magsisilbing pistil ng flower. Pistil ba yun? Basta, yung gitna ng bulaklak, yung papasokan ng reyna. Ay, Diyos! Kapag kontento na kayo sa ayos ng mga lollipops bilang bulaklak, pwede nyo nang itali gamit ang elastic or rubber band. Again, I prefer elastic over tape.
Pag tape po kasi, kailangan ilagay ang mga lollipops sa skewers isa-isa. Next, intindihin naman natin yung mga Japanese papers na impambabalot natin. So same way ko pa rin itinupi yung Japanese papers, bale nagtupi muna ako para sana tuloy-tuloy ang paglalagay. Isa-isa ulit natin iayos yung mga Japanese papers sa palibot ng mga lollipops. Pag kontento na kayo sa pagkakaayos, pwede nang isecure ang mga ito gamit ang tape. Okay naman na yan. Pero dahil nga ma-arts ako, dadagdagan ko pa yan ng isa pang kulay para two-tone siya. Kasjay! So ganun lang din, i-fold lang yung mga Japanese papers into desired style bago idikit sa bouquet. Ulitin lang ang proseso hanggang mabalance na yung ganda ng bouquet. Oh, kasjay! That's it for today, Shadi mga ka-arts!